At this time po, kumustahin naman po natin ang seguridad para sa traslasyon. Makakausap po natin ang Officer in Charge ng NCRPO Regional Public Information Office na si Police Major Mirna Diploma. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga din po. Tanong lang po namin, ano po yung mga paghahanda na ginagawa po para dito sa traslasyon? Nasa mahigit po 12,000 na kapulisan nakalat. At nasa mahigit dalawang po naman po ang mula sa iba pang ahensya ng gobyerno that will be for the 40,000 personnel. Magdadagdag pa po tayo ng kapulisan, depende po sa magiging sitwasyon. Hanggang kailan po yung deployment nila? Ang heightened alert status po ng NCRPO ay tuloy-tuloy po dahil po sa weekend is Comelec checkpoint po ulit. Then next po ay sa Lunes ay ang INC peace rally. Opo. Yung mga security guidelines po natin tulad no-fly zone, signal jamming, aside from that, ano pa po yung mga security guidelines na dapat po natin matandaan at meron po ba tayong mga namomonitor na possible threats? Sa ngayon po, wala po tayong monitor na anumang banta sa seguridad sa Metro Manila. Ganun pa man, sa pulis ay manatiling alert at handang responde sa anumang oras at sitwasyon. Sa ngayon po, ongoing na po ang prosesyon. Paalala na lang po dahil nga po umabagal ang usad ng prosesyon. Nakikiusap po tayo ulit na huwag po salubungin ang andas. Sumunod lang po tayo sa agos. Huwag po tayong magtulakan upang wala pong masaktan. Dahil ngayon po sa report po sa amin, meron po tayong mga nahilo, mga nasugatan, na mga kasama po sa deboto, 163 po as of 6 a.m. Kaya po, paalala po ulit natin sa mga may sakit, may karamdaman, disabled, senior citizen, buntis, mayroong dalang maliit na bata. Maaari po, wag na po kayong sumama sa posisyon. Wag din po kayong, bawal din po sumampas andas. Opo. Sa ngayon po ba, meron po kayong impormasyon kung nasaan na po eksakto yung ating andas at kung meron pong mga lumalabag doon sa mga polisiya natin tulad ng pagsasampa sa andas? Sa mga report po, may mga deboto nga po na sumasampa pero pinapababa naman po sila. Ang andas po ay ang prosesyon po ay nasa Round Table P. Burgos, Maria Orosa po. Hingi na rin po kami ng update sa ating pong crowd estimate ngayong oras na ito at sa tingin po ba ninyo ilang oras po tatagal itong traslasyon? As of 6 a.m. po, ang estimated number of devotees is more or less 139,000. Last year po, ang recorded shortest time na inabot ng session ay 14 hours. Or 15 hours kasi 1 minute na lang po ay 15 hours. At sa pagtutulungan at kooperasyon po ng mga deboto natin ay hopefully mas mapaigsi natin ang oras. Bilin po, katulad ng sinabi ko kanina, huwag pong salubungin ang andas para po mas mapabilis po natin matapos ang prosesyon. Opo. Nung mga nakaraang araw po, nung maaga po ang inyong opisina nagbigay ng paalala sa mga deboto na bawal po magsuot ng sombrero, kung magdadala ng bag, dapat transparent at iba pa. Meron po ba ngayon mga lumabag sa ganong mga guidelines? Wala pa po akong hawak na record. I-check po na mamaya. Patala ko po. Sige, panghuli na lang po siguro yung mga paalala po natin sa ating mga deboto na kasalukuyang nakikilahok po ngayon sa traslasyon. On behalf of our Acting Regional Director, Police Brigadier General Anthony Aberin, ulit po hinihingi natin ang kooperasyon ng mga deboto na sana po ay sundin nila ang mga lituntunin ng simbahan at kapulisan upang maging matagumpay at maayos ang pagsasagawa ng prosesyon at mapabilis po ito matapos. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Mirna Diploma ng NCRPO. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.